na Catholic. Ang isa ay yung tinatawag na patriotic church. Patriotic, ito ay hawak ng communist government. Ang patriotic church. Sino po ang nag-a-approve dyan? Ang gobyerno ng China. O ikaw, halimbawa, dahil ikaw ay loyal sa gobyerno komunista, tulis kang karita, no? Sumusunod ka sa ito o sa approve ng gobyerno. So, sino nag-a-approve? At meron din tinatawag na underground church. No, underground church. Itong underground church ay merong approval sa barangay. Pag na-order sila, no, ang bishop o priest, approve po ng Vatican. So, ito yung may succession. So, ito yung valid ang kanilang ordination. Pero, meron din mga bishop na na-ordain, na-approve ng Vatican at approve ng government. So, sila ay patriotic and at the same time, underground church. So, pag ganyan, no, na-approve ng Vatican ang kanilang ordination ng bishop, merong continuity, merong succession. So, sino man na ordinahan ng bishop nito ay valid tayo. Ang visa niya ay valid. Pero, kung halimbawa, yung parish ay na-ordain ng patriotic bishop, pero yung patriotic bishop ay i-recognize ng Vatican, yung ordinahan ng parish, yung valid po ang visa. So, yan ang kaya napakalaga na makita natin yung ang ating Santo Papa, makita natin na ang ating Santo Papa ay galing si Pedro. No? Successor ni Pedro. Na ang ating mga bishops ngayon, na ang ating mga bishops ay galing sa galing sa mga apostol. Mas makayasa ito. Galing sa mga apostol. So, yung mahalaga po yan. Kasi kung hindi, halimbawa, ako, inordenahan, na ang nag-ordain sa akin ay hindi, walang succession from the apostle, ibig sabihin, hindi siya ordained, validly ordained by the bishop, yung aking mga misa ay invalid. Nagsisi ba kayo sa hindi misa? Okay? So, yan po. Kaya, napakahalaga po itong statement na ito na may Matthew, yung itong passage from Matthew 16, verse 18. No? Para, ito yung nagpapakita na ito talagang ibang ito ay tinatawag. Message. Nagsimulan kay Pedro. So, tayo po ay nakakasiguro. Dahil, ang mga obispo natin may direct succession sa apostol. Ang mga Santo Papa natin may direct succession sa apostol. Sa anti-Marianism, hindi po sila nakakasiguro kung yung bali na nag-ibisa ay bali ng isa. Ano po? Roma 16:16. Doon sila. Wala naman sila pari. Akto, ministro. Ayan ang kanilang pasihan. Okay. Tayo si Kristo mismo ang pasihan natin. Okay? Yan. Ephesians. Sabi sa Ephesians, you are fellow citizens of the faith and members of the household of God. You form a building with righteousness on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the capstone. In him you are being built into his temple to become a dwelling place for God in the Spirit. So, makikita po natin na ang simbahan natin, itong simbahan, kung siyan ay ito na naman na there is a community, there is a church here in temple and in Rizal. Yung mga kapitya natin, yung mga kapitya dyan na kapitya natin, yung mga sikulo, yung simbahan dyan, no? Kaya nga kung ibig sabihin, ang mga tao dyan, yun yung simbahan, represented by the structure of physical structure, ang simbahan. Kaya kapag alam natin ang simbahan, no? May mga kapitya dyan, no?
may community dyan, no? Kahit sa mga mission area, anong ginagawa nila? Kahit na mubo, no? May cross. Yan ang gusto nila merong Christian community dito, merong Catholic community dito. Ang simbahan talaga, tayo, no? We are members of the household of God, no? Kaya, it's important, mahalaga. No? Kaya na palagi natin sinabi, kasali lahat kasali. Kaya na lahat na tumitaya natin na kumama na kayo, kumama na kayo dito sa aming kawan, no? Nagbabahay tayo. Dapat, yung mga membro ng simbahan na dapat membro ay maging aware sila na, kasama ko na akong simbahan ko, hindi ako huwalay, no? Kaya kasi kumisan ang mga aktibo sa bahay, kumisan may tendency na, kami, di ba? Kami. No? Kaya na, I encourage you always, nagamitin yung kawan namin. Kami mga taga-kawan, kami mga taga-San Pedro. Dapat hindi, tayo. No? Kahit na hindi sila aktibo, they are members of the church. Kaya lang, wala silang awareness pa. Hindi pa nila alam, wala pa silang kamalayan. Kaya tayo mga may kamalayan, aktibo sila, tayo kaya na ang magdadala sa kanila, magpapaalam, hindi mo kayo ng simbahan, mag-aktiv kayo. No, hindi kayo sa labas ng simbahan. Kaya halina kayo, sumali na kayo. No? Kaya ang dapat naman ang magandang kaya palagi na kanamitin tayo. Iwasan natin mo kami, mga taga-kawan ni San Antonio de Paz. Kami, mga kawan ni Divine Mercy, iwasan natin yun. Tayo. Kasi, kasali lahat. Kasali lahat. Okay? So the first great living word of the Holy Spirit, the giver of life, is the church. Kaya na po ang birthday ng simbahan. Pentecost. Yan. Pentecost. Tandaan po natin yan ang birthday ng simbahan. Pentecost. Kailan na ang lista ng Pentecost? 40 days. Ilan? 50 days after Easter. So, 50 days after Easter. Mag-ingat po kayo, 50 days after Easter. Yan ang Pentecost. Yan ang birthday ng simbahan. So, kaya, bakit ang tawag ng Pentecost? No? Kasi, Pentagon, no? Pentagon, 5, no? Diba? So, Pentecost is 50 days after Easter is the birthday of the church. Kasi, tuto mga ang Espiritu Santo. Okay? So, Pentecost. So, the first living word of the Holy Spirit is the giver of life. Siya ang nagsimula ng simbahan, siya ang buhay ng simbahan, at patuloy na binubuhay ng Espiritu Santo ang simbahan. Kaya tayo yung mga talent, kaya tayo yung mga ministry, kaya tayo yung mga charism. Ito yung galing ng Holy Spirit. No? Makikita nyo, iba-iba ang mga talento natin, iba-iba ang mga charism natin. No? Anong mangyayari ang simbahan kung pumapari? Anong mangyayari ang simbahan kung pumapari? Puro conservative na. Ano ang nangyayari sa simbahan? No? Kung puro lector-commentator. Hindi alay. Ang misa. Di ba? Walang nakakanta, puro ng bata. No? Ano ang mangyayari sa simbahan kung puro sakritan? Siguro ang pusok-pusok dito kasi lahat nag-insenso. Kanya-kanya insensohan kayo na. Ano ang mangyayari sa atin kung puro kolektor? Wala nang kolektor kasi lahat ayaw ng kolektor. Wala na. O ano mangyayari sa atin kung puro tayo nasa-worship ministry? Paano yung mga mahirap? Paano yung mga
tayo din. O, hindi natin puro lang tayo sa worship. Kaya nga, makikita natin, no? The Holy Spirit works in each and every one of us. That's the first living work of the Holy Spirit. It gives the church life. Nagiging buhay ang simbahan dahil ang Espiritu Santo ay gumagalaw sa atin. Ang iba sa inyo, di ba? Nung una, ayaw na ayaw kung nasa simbahan. Ayaw kung pag-apit ng simbahan. Ayan, pinatuloy mo ng Holy Spirit. Nandito ka na. Pero kung ayaw mo, di ba? Sabi ng Holy Spirit, pagkikintay ka na, i-inspire kita, no? May iba siya sa allergic sa simbahan, allergic sa organisasyon, allergic sa, maging active. Basta nagdunag na aktivista, pagka-lating ng ito, makakit simbahan, para sa nagapumila, alis na, pag-disipin ito, utang-utang lang siya. Pagkatapos, alis na, uwi na, linggo, antay na naman ng linggo, pero ngayon, active ka na. Sino nagbigay kayo ng inspiration? Pwede ginamit yung kapit-bahay mo, pwede ginamit yung kaibigan mo, pwede ginamit yung isang galimutin, pwede ginamit yung isang active sa simbahan, at bigyan na lang natagpuan mo sa iyo mo, numero ka na ng isang ministro. Diba? Ako nga. Nung bata pa ako, pangarap ko, doktor. Pag tinatanong ako, anong gusto kong maging? Gusto ko po maging doktor. Kung doktor, hindi tinatanong. Matulog pa din ito ng doktor. No? Tapos, nung ako'y grade 5, diba? Ito rin naman sa inyo. Sumasama ako sa nanay ko. Nagsisimba sa umaga. Kalagkad ako ng nanay ko. Nakahiga ako ng views. Siya nagsisimba. O sa kabisan, isisigin ako. Uwi na kami. Hindi pa ako nag-umo. Hindi pa ako nag-umo. Nagilamos. So tapos, I found myself. Sakristan na ako. Nung pagkakagin ako ng high school, ay ang elementary, tapos na ako, mag-aabay ako ng seminaryo. Oh. Yun lang gusto ko? Ayaw ko. After college, sa seminaryo, lumabas ako. Ang sabi ko, nung ako lumabas, babalik ako pag natapos ng kapatid ko. Nandiyan yung kapatid ko yun. Lumabas ako dahil sa kanya. Pero nung ako'y lumabas sa seminaryo, nag-aaral na sa labas, abot na sa university ako. Sabi ko, ayaw ko nung bumalik. Nung college ako, nasa-apat pa akong girlfriend. Ayaw ko lang bumalik talaga. Mga-asawa na ako. Tingnan nyo. Sabi ko, ang pangarap ko, magkaroon ng pamilya. Ang pangarap ko, magkaroon ng mga anak. Yun ang pangarap ko sa buhay. Imagine, after 10 years, talaga, bigla na lang pumasok sa Kristo. Parang sinatawag ako. Nararamdaman mo. So, pero ayaw ko, nag-iigas mo, ayaw ko. Wala kasi sinabi, gusto ko na magkakapa. Nagtasal ako, araw-araw nagsisimba, kasama ko yung girlfriend ko. Hindi ka magsimba tayo. Ahara na siguro, nag-iisip na ako magpakalayo. Kaya hindi ka simba tayo. Hindi pa naman nagdadasal ako sabi ko, sabihin mo ako, kung saan ako. Kung kasama ko girlfriend. At pagkatapos bigla ako nag-desisyon, babalik ako sa inyo. Pero alam mo sabi ko, babalik ako sa inyo, pero hindi ko mag-break na ng girlfriend ko. Kasi, pag nakasinawa na ako, ay, huwag mong gagayanin siya na. Ang girlfriend ka na. Huwag mong gagayanin siya na. Tapos sabi ko, pag nakasinawa na ako, ayaw ko gawin, ay, hindi ko mag-break na ako. Sigurista ako. So,
Hindi ko sinabi. Sabi ko, hindi kami nag-break, sumasagot sa namin. Pero after 1 semester, masaya na ako doon. Sabi ko, ako dito. Sabi ko, sa girlfriend ko, tutuloy na. So, what's the meaning of that? Nakakarinig kayo? Oh, sino ba yung sino? Inspired by the Holy Spirit. Hindi. Sino ba yung sa girlfriend? Yung tatay niya, nagalit sa mga tao. Hindi na nagsimba, hindi na nagsimba. Simula na ng tatay, nagalit sa mga tao. Galit ka sa mga tao. Bakit inagaw daw? Anyway, yun ang tagagawa ng Holy Spirit. Di ba? Hindi natin akalain na active ngayon. Hindi na akalain na kayo nag-record ngayon. Hindi na akalain na i-register na ngayon. Dati, di ba? Ang dami ng bisyo, ang dami ng kalokohan, ang dami ng babae, di ba? Ang dami ng napalalaga na pinuman. Ayun ang balik ko na. Holy Spirit. Napakaganda. And we should always recognize the Holy Spirit working in our lives. Kasi pag umang tayo sa Holy Spirit na gumagalaw sa ating buhay, kapag dito, ang grasya ay tataloy. No, kahit na minsan, diba malalaman mo, hindi mo kaya, ay kakalaman mo. Kaya minsan, pag nakala mo, hindi ko kaya ito, pero nalagustan mo. Because there is the Holy Spirit tayo. Ang gawin mo ang Holy Spirit, gawin ba ito sa Holy Spirit, hindi mo makakayanin ang mga hinaharap natin pagsusunod. So, it is life to the church. Yung mga islaman sa ibang lugar ay hindi namatay na, no? Sa ibang bansa namatay na. Kasi they no longer recognize the Holy Spirit working. Anong kinilala nila? Pera. Anong kinilala nila? No? Power. Anong kinilala nila? Pag-asenso. Anong kinilala nila? Technology. Anong kinilala nila? Materialism. Kinilala nila ito at unti-unti namatay ang simbahan. Dahil hindi na si Kristo, hindi na ang Holy Spirit ang pinagagalaw nila sa kanilang buhay. Kaya maraming masimbahan, patay. Maraming masimbahan, wala nang dahan ang simbahan. Wala lamang tulis ang pumapasok. Kaya sa ating tingin ko, buo, mga ibang tao ang nagsisimba, kulang na ang simbahan natin, ang space. Kung pwede lang may second floor, third floor, sabay-sabay mo sa pwede. Iba kulang. Because the Holy Spirit continues to work. Dapat dulu na i-style ng aming ano. Okay, let me go to the space. The church, ito ho ay document ng Vatican II, Gaudium et Spes. The church is not other than a community of men and women who, given Christ and guided by the Holy Spirit, press onward towards the kingdom of the Father and the bearer of the message of salvation intended for all men. So, church, pag sinabi simbahan tao, hindi istruktura. Ang tawag dito simbahan, siyempre. Pero ang tunay na tunay ng simbahan, tao. Men, community. Ano yung sabihin ng community? No? There is commonality. There is unity. Community. There is commonality. Ano commonality natin? No? We are united in faith. Kaya na tayo nagkakita. No? Ano ang crowd? Wala. Ang opposite of community is crowd. Diba? Ano ang crowd? Walang pakialaman, tuhan, ikan, no?
unahan, yan ang crowd, no? Wala, nakasakitan. Pero ang community, we have something in common. Ang crowd wala. No? Kanya-kanya yan. And there is no unity. But a community has something in common and it is united in that commonality. We are united because of Christ. So, maybe hindi lalaki lang, di ba? Parang Jesus, ang pinipigas lang lalaki, hindi babae. No? Pantay-pantay. No? Equal. No? Ngayon ang united in Christ. Ang nagbubukjog ko sa atin, si Kristo. Pag hindi si Kristo, hindi na tayo sipahan. Pag hindi na si Kristo ang sentro, hindi na tayo sipahan. Pag ang Paris Kristo ang sentro, hindi na sipahan. No? Pre-center. Dapat always life-center. Kaya alam mo minsan na nagkagawang problema ang mga simbahan. Bakit? Nagkakatibay, nagkakaroon ng division. Kasi, kung minsan, yung mga simbahan ay, yung mga community na yan, men ay pre-center. Pag-alis simbahan yan, ay yung grupo na wala ng simbahan. Si Kristo, diba? Pag-alis simbahan, Kristo. Dahil yung bago ayaw nila, ay nagpilipat na ng ano. Yung ba ang Christ-centered? Christ-centered na. Self-centered na. Kaya pag sino man ang gawin dito, ano ang personality niya, may lunar pag nanawala, kaya kung ano naman po, may pilang makute, Christ is the center. You deserve the church. Diba? Kaya, dapat sa simbahan, you should not be loyal to the Christ. You should be loyal to the church, to Christ, not to the Christ. Hindi naman masama kaibigan sa pari, pero ang masama doon, kung ang loyalty mo ay nakupokus na sa Paris. At pagdating mo sa Paris, pinalalaki ang kalaban ninyo dati tumatong sa dating Paris. Yun ang masama. Kaya sino man ang pumalit dito, sino man ang pumalit sa akin, no? Diba? Progi man yan, o paano? Diba? Malaki man ang bisiko. Ang pinakamahalaga, si Kristo ang pinagbibituran ninyo. Yan ang pinakamahalaga. Christ-centered. So, because we are united because of the Paris Peace. Kung minsan yung Paris Peace ang constitution. Diba? Kasi yung Paris Peace may sarili na naman. May sarili inner circle. No? May sarili inner circle. Yan ang nagiging cause of division. No? May gundong. Pag wala na sa gundong, hindi naman napapot si Father. Yan ang nagkukos ng division. Ang palagi lang kasama ng tayo sa restaurant, yung grupo dito, sa food. No? Lumalabas lang pumunta sa nag-exposition ng sampung na naman ni Father. Ayan. Yan ang tinatawag na inner circle. Yan ang sinisimulan ng division. Because we are not united in Christ. We are united in the Paris. So kaya dapat ka naglilingkod? Not for the Paris. Not for the isang Paris. No? Not for the PBC president, but for Christ. Kasi ganyan ang focus natin na ang paglilingkod ko bilang yan ang simbahan ay si Kristo ang dahilan. Kahit hindi po pumalang dito. Kahit naman tayo makalit ang personality. Kahit na iba ang program. Kahit na iba ang vision na for the church. Basta si Kristo ang focus mo. Magiging masaya na sa iyong paglilingkod. Okay? Then, guided by the Holy Spirit,
So, dapat malinaw mo yan na we are guided by the Holy Spirit. Even the parish priest should also be guided by the Holy Spirit. Lahat tayo guided by the Holy Spirit. No? Not only they are not guided by the person of the parish priest, but by the Holy Spirit. So pag malinaw po yan, wala tayong problema sa mga transition. Pag nagpapalit-palit ng mga parish priest, wala yung problema. No? Alam nyo, may isang ako na-assign na isang parokya. No? Shrine. Napaka-person center. No? Dahil yung parish na nauna sa akin ay actually, ano lang ako as vice rector, yung rector na pumalit. Dahil yun ay napakagaling, napakabait, ang galing-galing niya. Nung pagpalit namin, ako vice rector at rector, we were rejected. Kasi person center. Yung sasabihin namin palagi ulit kasi ang tama yung dati. Yung suggestion namin, hindi pwede kasi ang sinabi ng dati, naku, hindi gagawin. Hindi maganda yun. Dapat Christ is the center of our service. Then, turn onward towards the kingdom. So wala tayong ibang purpose, kundi we are journeying towards the kingdom. Kaya tayo naglilingkod, kaya tayo nagmamahalap, kaya tayo naglilingkod sa simbahan. Ito'y para sa kaharian ng Diyos. Hindi ka dapat naglilingkod para sa simbahan. Hindi ka dapat naglilingkod ako sa simbahan para makilala ako. Hindi ako naglilingkod sa simbahan para ako. Hindi ako naglilingkod sa simbahan para makalapit ako kay Father. We are serving the church because we are journeying together as Christians towards the kingdom. Ang goal natin ay kaharian ng Diyos. Kung naglilingkod ko na mo sa kapwa, gusto kong makasama ito patungo sa kaharian. Kung inangalay ko man yung lapit bahay namin, mag-active na kayo sa amin sa kawan, gusto kitang maisama sa kaharian. Kung may mga tinuturuan tayo ng katigis mo, mga bata, para matulog na at pinag na sila ng Diyos, patungo sa kaharian. Kung may tinutulungan man ako sa pagkakasihin na mga mahihira, no? Na mga mahihira, mga miyembro ng simbahan, ito'y ginagawa ko para mapili nila ang pagdamahal ng Diyos para sa kaharian. Hindi, tutulog ako para makilala ng Diyos. Hindi tutulong ako para pag umiyak ko ng pabor sa kanila, bibigyan niya ako. Hindi maglilingkod ako para maging sikat ako. Hindi. Kundi maglilingkod ako sa kapwa ko para lahat ng kami, sama-sama kami, lahat kasabi lahat, patungo sa kaharian ng Diyos. Yan ang simbahan. The kingdom of the Father, and we are bearers of the message of salvation intended for all men. We are our brothers keepers. Ang unang responsibilidad mo na kanito sa kaharian ng Diyos ay ang pamilya mo. Ang unang responsibilidad mo na kanito sa simbahan at malapit sa Panginoon ang asawa mo. Yan ang unang responsibilidad. Walang kwenta kung lahat ng kapitbahay mo ay nadala na sa simbahan, pero yung asawa mo na iiwan sa simbahan. Yung mga anak mo na iiwan sa bahay, walang maitay sa kayang mo. So, dapat pagsimulan. Sabi nga niya, charity, begin at home. Diba? So, yan. So, ang tutahan ko, ito naman, kaharian ng Diyos. Ang simbahan ay hindi pang politika yan. Ang simbahan ay hindi parang mayor.
Ang simbahan, hindi para kay barangay Kustin. No? Ang simbahan ay para sa kapangkaan ng Diyos. Nagiging ko ako dahil nais ko makarating sa kaharian ng Diyos. Nais ko maisama ang mga kasama ko sa kaharian ng Diyos. Kaya ako nagiging ko. So now, church is the place where people go to pray. Of course, tinatawag natin po simbahan. Pero ang mas malaking na nahulugan ng simbahan ay ang mga tao. So this church is what basically evokes the image of bishops, priests, and religious or particular church organization. Tapos naman tayo sa mga ganyan. Kaya pagkakilig ko ng simbahan ang gagawin kayo, taong simbahan niya. Pag ang nanay mo, wala nga simbahan, parang katoliko kami. Hindi. Kahit na yung mga talagan, kahit na yung mga nagtotong sa kalsada, kahit na yung nag-iinuman, kasama sila sa simbahan. Kaya lang, medyo iwalay sila. Kaya aakali natin sila. So, hindi lang tayo, hindi lang third organization ng simbahan. Lahat kasali, kasali. Lahat kasali, kasali na. In earlier times, church meant the Catholic Church in today's Philippine society. It can be learned from very different Christian churches and sects. Two general accounts. So, sabi na muna natin mga sekta. No? Ilan ba ang sekta dito sa ating barangay? Dami na, no? Minsan, nag-spend pasabot, no? Sa tapat namin, isang sekta. Bumaba yung pastor nila na pag-usap sa akin, kami kapag nagsuhan. Sasabi, ganda ng ginagawa ng father. Bumaba, nakakausap ko siya, nagpagpagpunan. Sabi, ang ganda ng ginagawa ng father. Kasi naman, doon mismo sa ano nila, sa apartment nila, nandun yung kontak sila ng pagpagpunan. No? Sa isip nila yun, dito sa may bandang rin. So, marami ng mga sekta. Okay. To be the church only as a human social and religious organization may be fostered by, in part, by Filipinos cultural values of freedom. Kasi tayo, no, we need freedom. Ano sa atin yung freedom? Diba? Halimbawa, pag nasa ibang bansa ka, pag nasa ibang bansa ka, makarelate. Minsan, Wednesday Day, sa plan, kasama mo ako. Uminom na kami ng coke, ng soft drink sa kanto. Tapos may dumaan na narinig kami, nag-uusap ng Manalo. Uy, mga pinagay pa kayo? Kesuhan. Nagkatrabaho sa Sangkan. Anong sabi sa amin? Hindi na naman tutulog sa amin. Tama-tama naman kasi yung natural namin din sa amin na very family, hindi kami welcome. No? Hindi kami welcome. Pagkalaso, pinaalis sa kanya, alis na kayo. Tapos, hindi kami pinapakain. So, hindi kami welcome. Kaya yung Pilipino ay kasi inagayahan ko ano po ang bahay niya isang flat yung tawag niya school supply yung tama at saka yung kusina yung isa na pero ilang kami natulong doon 10 na yun galing mo sa pamilya kasi hindi na pumasok sa isang pamilya ng friend so ay nung inoga sa amin ay ito ang tulog namin, tawag ang kain namin, naka-adobo kami, nakasibigan kami, may kanin pa kami, kung wala, sigang. Gutom na gutom kami. Okay, so, hindi mo okay, next na ito.
Ngayong taon ay magsisimulan tayo ng mga planning. Okay? Next week, ang June, ang magsisimulan ng planning. So, nag-guidance of Father Dr. Blas, kasi siya ang new minister na natin parokya. So, yung June natin mag-guidance sila ng planning. Paano gagawa sila ng policy. Kasama natin yung new coordinator, ayun, si Jason. So, gagawa sila for 1 week. Gagawa nila yung policy nila sa youth ministry. Gagawa nila yung mga program nila for 5 years. 5 years, dito na. 5 years, gagawa nila yung mga practicing for the next 5 years para ipapa-approve yan sa ating lahat pag nag-general assembly. So, next week po, ang schedule ng planning ang youth. So, sunod naman, next week, sa sunod na week naman, ang tatawagin ko naman ang PCC, tatawagin ko kayo, siguro every other night, para i-review natin yung mga policies natin. Pagkatapos, pag may mga proposals na i-present natin sa assembly para approval. Okay, mahirap pag assembly ang gumawa ng revision ng policy kasi yan. Kailangan small group lang. So, positive process na lang pag-ready yan. Okay, so pagkatapos ko yan yung group. Okay, tapos yung mga kawan, gumawa nyo kayo ng mga planning ninyo, mga programa ninyo, mag-brainstorming na kayo sa mga susunod na araw kasi rating na tayo sa planning, programming, hindi na kayo mag-isip. I-ano na lang natin. Ipakalpak natin sa calendar for 5 years. Yung mga programa ninyo sa bawat tawan, sa bawat ministry. Mag-meeting na po kayo mga ministry, mga tawan, para mag-brainstorm na kayo sa mga plano ninyo, mga programa ninyo, mga projects ninyo, budget, sabi nyo na mahinamanan po natin lahat yan para makita natin kung magkano ang gagastusin natin sa buong taon, and for the next 5 years. Para at least alam natin kung magkano ang i-release natin, Okay? So, malinaw po? Malinaw? Kung malabo. Malinaw. Okay, so, habang po nag-iisip tayo ng tawagin, at least prepare na kayo para pagdating natin ng assembly, sa mga kawan, sa mga ministry, pag sinakawa po kayo, madali na. Okay? Okay po ba? Sige. May announcement ba? Petoli o hindi na may announcement? Ang family and that. Ay, family and that po kayo? Pala. Ano po? Check ko yun. Family and that yun. Si Atinena, Kapitiyaan. Magandang gabi po. Announcement po, January 5, 1 p.m., meeting po sa Conference Lab at 20, ayun din, sa conference po. Tapos sa January 11 naman, 1 p.m., meeting po ng Secretary ng Press, kasama po lahat ng mga batch president. Para po sa preparasyon o paghahanda ng ating first anniversary. Sample po, conference po. Sa January 8 naman po, 85 p.m., with po complete seminar workshop. Meron na po kami mga illegal na tawag dito, parang drawing para Christmas card pa yun, nakakalagay na yun. May mga napili na rin kami may mga discover na rin na nasa schedule. So, ang naiilan po yung ay follow-up dito, natawagan natin kayo. Kasi meron na po na telephone number at saka telephone. Lahat yung mga photo na nakaprint na po. Sinahan ko lang po muna yung aking priority yung mga photo. So, nung po, 85 p.m. January 18, ito po po. Sinakot po ito. Tapos sa January 24, 85 Christmas ng Doctor na rin po ito. Sobrang lahat yun ng mga kawan na increase ng mga pag-technical
pwede nyo na ho kami kontakin kung sino po ang inyong mga participants para ilagay natin sa listahan na po. Para alam na po namin kung ilang talaga yung mga participants natin. Yan lang po ako na ito. Ito, ang yun may announcement. Ang regarding na po dun sa planning namin sa iyo, magsisimula na po kami sa Monday. 7 p.m. po dun sa conference room. Pinapaalala ko po rin po mga hindi pa po, kaya hindi ko pa po nakikita yung ngayon yung coordinator na po. Baka po pwede nyo na po ipanan sa Monday po, 7 p.m. po. 5 bawat po po yung walang yung coordinator. Yung tawag ko ni Kanusin, tawag ko ni Kanusin, San Pampaso, San Roque, San Isidro Labrador, San Catarina na po. Nandito pa yung mga tawag coordinator ko. Tulungan mo ng San Isidro. Wala pa po kayong room coordinator. Wala pa. Meron. Hindi pa lang i-encourage nyo ng attend ito para malaman nyo naman ang mangyayari na yun. O, yun na ba? Sana din, nasaan po ang tawag coordinator ng Pilipinas? Sana din. Hindi po ang tawag coordinator ng Pilipinas? Ha? Pero, kami sabi, nasa naman ang nagkasamusin ito? Ayun. Strong na yung sabi mo. Kakote. O wala pang kayo nyo? Wala pang. Mag-ano na kayo. Sino pa? Pangkraso. Wala nga ang pangkraso. Hindi sa lang yun. Brother kasi. Ano ba? San Roque! Oh, ang dami nyo! Wala ka nyo! Oh, tak-tak. Hindi nag-attend na yung tak-tak. Kung ano mga meeting mo na. Nag-attend mo po. I-encourage ka lang. Oo. Okay, sino ba? Wala na. Okay? So, sana po, lahat ng tawan ng youth coordinator kasi sinubuhay na namin ang youth ngayon, no? Sinubuhay na natin. So, nagiging active na po ang youth ngayon, no? May mga activities na tinatanda. Okay? Ito yung po ng ating SSBL. Sa SSBL naman po, nagiging bukas, emergency meeting, alas 2 ng hapon. Sa lahat ng SSBL, yung wala rito, pag-remind nila ng kawan head yung kanilang social service. Kasama nito yung representative na may isang kulong under ng isip na nakalagay, PWD, RJ, yung elected health, livelihood, PWD, kung meron sa naman yung DRRL, pag-asa, white list, lahat ng coordinators na nag-attend ng kahit formation, health counselors, at coordinator administration ng cluster family. Kasi hinihingan po tayo na update ASAP yung representative ng Paris sa Caritas. Yan po. Thank you. Salamat po. Meron po ang ating worship. Kaya atin po. Good evening, Father. Good evening po sa lahat. Yung announcement po ng ating worship, ang unang-una po January 11, yung all coordinators po, meron po seminar sa San Carlos Formation Complex sa Guadalupe. From 8 to 12 po, sa Sabado, January 11. All coordinators are delivered to San Ministry. Kaya inanayahan po tayo mga day coordinators sa pag-asin po dito. Itake up po nito in 2014 na mga changes about liturgical affairs.
Ngayon, ang January 18 naman po, mayroon po NECO Commission kung sino po gusto maglingkod bilang electoral commentator. Mayroon po tayo sa meeting, January 10 after the 6:30 month. Tapos January 18 po, yung seminar po sa Arkibispado. 250 po ang bayad. Kaya kung mga kawan moderators po, paki-inform na po sa inyong mga members kung sino gusto maglingkod bilang NECO, magpalista lang po sa parokya at mayroon po screening. Dahil this is that po ang ating coordinator, kaya i-inform po natin sa susunod kung sino po ang mag-atid sa screening. Ang sunod po, yung ating schedule na mga doon procession po. Kanina maraming salamat po sa San Jose at saka San Jose at inalang natin sa Piolo. Ang sunod po, February, San Lucas at San Juan Evangelista. Ang March po, St. Jude Tadeo at Pagkasin ng Kagawa. Ang ganoon lang po kasi hindi ko malapit pagkakit ko po ito ang mga monthly schedule na doon procession. Tapos po isa po ako sa ating schedule ng Adonation Chapel. Mukha na hindi masyadong nagkakampanan, kaya sana po magkikaya po tayo na ating makampanan natin para po sa ating pag-unlad sa ating pananampalataya. Masarap po humarap sa ating Panginoon at tunay po nandoon sa banal na usiya sa Adonation Chapel. Pag-ating po tayo, subukan po natin, kahit mo natin, 10 minutes. Sunod na araw, 30 minutes na. Sunod na araw, nagdoon na muna. Ma-experience po natin. Kaya, yun lang po mga brothers and sisters, sana po ating paglangan ang paglalan ng Panginoon sa ating pananampalataya. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Salamat po. Meron ba po announcement? Wala na. So, nagpapasalamat po ako dito sa mga nagbigay ng regalo sa mga bata, no? Nasihan sila, dami. Kung nakita niyo sa Facebook, yung mga bata, kasi po nasa-Facebook dito. Nakita niyo naman, yung mga pictures, magkasaya sila. Nakakuha tayo, nakakuha po ako sa Jollibee ng 300 burgers. Tapos yung month ng pagkapo ay nagpakain din po ng spaghetti and chicken at saka nag-hire ng mascot and magician. Kung nakakita niya sana yung magician ng San Agustin, kaya nandun may bayan. So maganda yung display at balik ko po, may mga regalo pa dyan ang ibigay ko po may isang milyon pa dun sa missionary sa Kapul. Babalik pa po ako, ibigay ko pa dun sa missionary sa Kapul yung mga regalo. So maraming salamat po sa nagbigay. Nagbigay kayo ng kaligayahan sa mga bata. So, nakakasap ko yung mga wish nila. Ang may nakita ako doon ang wish ay ano, 1 apple and 1 mango. Siguro hindi pa siya nakakasikin ng apple. Kaya gusto niya ng apple na yung pasto. So, pinigyan po siya ng isang box na apple. Nagtawa siya. Yung isa naman nakakatuwa, yung nanandun pa please and prize. Kaya dito nga po yung mapa, hindi naman ito may free. Wala na. Tapos, ang nagbigay ko ng rice, hindi lang 3 kilo, 5 kilo, isang paso ang binigay. Salamat at hindi nga yung bata ang pinaligaya sa tuloy po